Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Oy, napanood nyo na ba Ka-Coffee? Yung nangyari kagabi sa Senado, nagkaroon po ng mainit na diskusyon itong si Senator Raffy Tulfo at itong si Senadora Cynthia Villar patungkol po dito sa issue ng Masungi Geo Reserve. Hindi naman sa kinakampihan ko si Tulfo dito Ka-Coffee, pero kasi itong si Villar, pag naisip mo Villar hindi naman siya directly lang ha. Yung iba niya mga kaibigan, pag nakakita ng bakanting lote, alam mo na kagad yung nasa isip i-develop, gagawing pabahay. Paano naman yung dapat preserve ng mga lupain at pinoprotektahan. Protected dapat yung mga lupain na yan. At hindi ginagawang resort, hindi ginagawang pabahay. Napakarami namang loteng pwede gawing pabahay. Pero hindi yan yung usapin Ka-Coffee, pero may kaugnayan dyan. Kasi kung inyong matatandaan, 3 months or 4 months ago, naging mainit itong usapin sa Masungi Geo Reserve Ka-Coffee. Nagkaroon ng isang event. Ito ang problema dyan. Imbis na imbitahin yung mga representatives ng Masungi Geo Reserve, ang inimbita, mga quarrier. Yung mga nagbubungkal ng lote, nagbubungkal ng lupain para gawing graba, yung mga nagka-quarry. Nako, isa yan sa dahilan kung bakit binabaha ang maraming lugar dito po sa Metro Manila, lalo yung mga pagbubungkal dyan sa bandang Rizal area. So, dahil dyan, nagkainitan itong si Tulfo at itong si Villar. Sige, at umabot pa sa hamunan. Yan, nagkahamunan sila. Magpa-lie detector test tayo dito, magpa-polygraph test tayo dito para malaman kung sino yung sinungaling. Yung mga taga Masungi Geo Reserve o itong mga taga DENR na ipinagtatanggol ni Cynthia Villar. Bakit kaya? Mas mabilis ba makakakuha ng mga environmental permit kapag close si Madam sa DENR? Oy! Isa yan sa pinaka-problema ng mga developer ang pagkuha ng DENR permit. Kung madikit ka sa DENR, mahihirapan ka pa ba makakuha ng DENR environmental permit mo sa mga development mo? Oy, baka hindi na. O siya, sige, basahin natin Ka-Coffee itong headline ng ABS-CBN News. Magpa-lie detector test tayo. Tulfo, Villar, and heated exchange at DENR's budget hearing. Doon ako kakampi sa mas inaapi. Mayayaman to mga kaibigan ni Villar Yun ba ang kakampihan mo? Mga quarrier ito Ka-Coffee. Mga nagbubungkal ng lote as compared mo doon sa nagpuprotekta ng ating kalikasan ng Geo Reserve. Senators Raffy Tulfo and Cynthia Villar figured in a heated exchange during the Environment Department's budget hearing on Tuesday due to issues on the Masungi Geo Reserve. Tulfo was grilling the Department of Environment and Natural Resources over the attendance of 2 individuals who he described as quarriers during an agency event in Rizal for Project Transform. Kasi tinan mo ba naman Ka-Coffee kung normal na pag-iisip, nagkaroon kayo ng event si DENR, may pagkukulang si DENR dyan event nyo, yan transform na yan. Mas nandoon pa yung mga nagbubungkal ng lupa, yung mga quarrier Ka-Coffee, mga nagmimina, as compared doon sa mga kinatawan ng Geo Reserve. Bakit hindi nyo inimbitahan yung mga taga Geo Reserve at inimbitahan nyo itong mayayaman na ito, mga negosyante na ito na nagbubungkal ng lote, ng lupa? The senator, si Tulfo, noted that these 2 individuals were present while people from Masungi Geo Reserve were supposedly not invited. Bakit hindi nyo inimbita? Hindi magkakasundo, kaya ganon? Kaya hindi inimbita? Mas pinaburan pa. Yun ang gusto palabasin dyan ni Tulfo Mas pinapaburan nyo pa itong mga quarriers Yes, event lang yan. Walang agreement na pinirmahan. Wala kayong pinirmahan na kontrata dyan. Pero the mere fact na parang mas nag-rubbing elbow pa kayo dyan sa mga quarrier na yan as compared sa mas pinapaburan nyo sana itong mga maliliit na tao na nangangalaga dyan sa ating Geo Reserve. Yun ang hindi nagugustuhan ni Tulfo dyan. Bakit parang mas pinapaburan nyo pa? Ang imbitado lamang, si Tulfo nagsasalita nito ang imbitado lamang ay yung 2 personality na binabanggit ko na mayroong problema sa DENR na mismong nag-cancel ng kanilang permit noong 2022. Oy nako, DENR, ipaliwanag nyo yan Yung 2 tao na yan, kinancel nyo yung permit noong 2022. Yet sa isa nyong event na transform, doon ulit sila. Anong ibig sabihin yan? Nagpapahiwatig. Nag-a-apply ulit ng permit.
Villar said Masungi representatives were invited but did not come to the event where indigenous peoples groups were also present. Wow, totoo ba ito? O naninindigan si Villar, inimbita namin sila, yung mga representatives ng Masungi, pero hindi sila pumunta. Pwede ba yun? Ang tanong, nakarating ba ang imbitasyon? O baka naman hindi nakarating ang imbitasyon dyan? Or baka hindi talaga inimbita? Actually, mabilis lang yan. Ipakita nyo yung patunay na inimbitahan nyo. Diba? Kasi ang sabi ng taga-Masungi, hindi sila inimbitahan. At yan ang pinapanindigan ni Senator Raffy Tulfo dito. Hindi kami inimbitahan sa event na yan. Baka naman para sa mga warrior lang yung event na yan. Hoy, grabe kayo ha. The two senators then discussed the DNR's possible cancellation of a pact with the Masungi Geo Reserve for the conservation of 2,700 hectares of forested land in Rizal Province. Yan yung naging mainit na usapin ka, Coffee. 4 months ago na ika-cancel daw po itong agreement ng DENR at sa Masungi Geo Reserve na kasi pinalawak nila yan yung conservation efforts nila dyan na additional 2,700 hectares po dyan po sa Rizal Province kasi sa mga balita na lumabas noon, wala daw pong batayan yung memorandum of agreement na yan. You have to go back to the history. They did not build socialized housing. They built a resort and that is not the original intention of the Masungi Geo Reserve, sabi ni Villar. Sige, pagtanggol mo pa. Sabi niya pa, in fairness to our government officials, they cannot allow something illegal because they have to answer for it in the future. Sabi ni Villar. Tingnan mo itong argument na to. O, sige. Sabi niya, hindi ka pwedeng gumawa ng illegal dahil eventually mananagot ka sa ginawa mong illegal. O, naalala niyo yung resort dyan sa Bohol? Sino ba nagbigay ng permit dyan? O, di ba? Taga-DENR din. Ang prinsipyo ni Villar, magtiwala ka dyan sa opisyal na yan o sa taga-DENR na yan kasi hindi sila gagawa. Yung assumption niya, mababait yung mga yan. Hindi gagawa ng mali yan kasi eventually mananagot sila. Ibig sabihin, hahayaan mo muna na mangyari, masira yung kalikasan, din saka mo na lang pananagutin. Yan yung prinsipyo ni Villar dyan. Nagigets ninyo ka-coffee yung punto? Yung ano niya, yung tawag niyan, yung mindset niya. Yan. Napunta tuloy tayo sa mindset eh. Isipin mo, mabait yung taga-DENR na yan. Hindi gagawa ng masama yan dahil may consequences in the future. Yan yung gusto niyang sabihin. Pero isipin mo ha, on the other hand, kung kukontrahin mo yung mindset ni Villar, lumalabas na hayaan mo siyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. O sige, kung ibigyan niya ng permit yan, masira muna yung protected area, sirang-sira na. And then eventually, mananagot naman yung taga-DNR na nagbigay ng permit eh. Too late. Diba? Sira na. Sira na. Paano kung patay na yon? O mananagot pa ba yon? O nabungkal na yung protected area? Tama ba ang ganyang mindset? Walang safeguards. Maglagay ka ng mga safeguards dyan. Huwag mong hayaan na mangyari na yon. Kasi pag nangyari na yon, mahirapan na tayong resolbahin yan. Ang problema ni Villar isipin mo na lang, in fairness to the government ha, sabi niya. Hindi gagawa yan ng illegal dahil mananagot sila daw in the future. This was when Villar insisted to Tulfo that Masungi officers were invited to the event but they did not come. Tulfo disputed this. Hindi totoo yan, sabi ni Tulfo. We talked to Masungi. Hindi ka makakalusot dyan kay Tulfo kasi may mga tao pinapapunta sa ground yan eh. Tignan mo yung hearing sa National Irrigation Authority, sa NIA. Oh, barado din si dyan, yung sponsor nila. Sino nga sponsor ng ng NIA? Si Amy Marcos. Yung mga dam na naiwanan, yung mga kinoconstruct dyan for the longest time, hindi matapos-tapos. Nagpapapunta siya ng tao doon, kaya wala kang kawala, nag-i-interview yung mga tao niya. Yun ang kaibahan sa ibang senador, hindi bumababa. Hindi nag-i-interview, hindi ginagawa yung dirty work. We talked to Masungi. We would like to bring Masungi here or even make a phone call. Tawagan niyo ang Masungi, said Tulfo. Can somebody call Masungi right here, right now? Sabihin niyo, sino ang nagsisinungaling, DENR o Masungi? He added. The senator challenged the DENR and Villar that all of them should take a lie detector test.
Oy, sumalang daw kayo lahat sa lie detector test. Para magkaalaman na. Mag-lie detector test tayo lahat dyan. Kung gusto nyo, magpa-lie detector test, magpa-polygraph test, para magkaalaman sino ang sinungaling. Actually, mabilis ang imbitasyon dyan eh. Sabi ni Tulpo ng solusyon dyan eh. Pakita nyo yung patunay na inimbitahan ninyo. Kasi sinasabi ng masungi, hindi sila inimbitahan. O nasaan yung receipt copy ng invitation letter? Hindi tapos yan. Di ba? Yun ang mahirap sa ilang official eh. Mas pinapaboran yung mga quarrier, mga developer as compared doon sa pagprotekta sa ating kalikasan. Yung matinding baha na nararanasan natin dyan, malaking factor dyan yung pagkasira ng kalikasan natin eh. Hahayaan pa ba natin yan? Baka mas tumindi pa ng tumindi yung mga pagbabaha. Dahil wasak ng ating kalikasan, puro naging pabahay na. O naging nabungkal na. Ginawang quarry sites na. Diyan sa Rizal, napakarami niyan ka-coffee. Dapat as early as now, pigilan na yan. Huwag paboran itong mga quarrier. Diba? Paboran yung mas maliliit. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? I-comment na po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page? Pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like and follow sa Facebook. At kung kayo naman nila sa YouTube, pasuyo na lang din po. Please click po na subscribe. Nandiyan dyan po sa baba, subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Siya ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama po sa atin at agkapitayon. Bye-bye!